Siya naman talaga ang pinakawalang gana at mahiyain na lalaki sa squatter area. Pero kinatatakutan siya ng mga kapitbahay. Dahil sa mga bukol ng kamao niya na di sinasadyang lumilitaw kapag namimili siya ng gulay. Pan ng mga kalyo. Kitang-kita na hindi basta-basta. Kahit sa paliguan ng kulungan na puno ng mga may tato. Ang mga nakalantad niyang sugat sa katawan dahil sa saksak at tama ng bala, ay nagpapakilabot sa mga masasamang tao. Tahimik at kakaunti ang salita. Ngunit may mga matang matalas. Hindi siya maayos ang pananamit. Ngunit gabi-gabi inuulit ang pagplansya ng isang suit na walang kahit isang pulubot. Walang nakakaalam kung sino siya o saan siya nanggaling. Sinisigawan siya ng nagtitinda ng gulay. Hindi siya kailanman sumasagot. Iniisip ng matandang lalaki sa baba na adik siya sa droga. Tahimik lang din siyang tumutugon. Natatakot siyang may magchismis na nagtatago siya roon bilang isang mamamatay tao. Lahat ng iyon ay hindi niya pinapansin. At pagkapasok pa lang niya sa pasilyo, nagsagawa siya ng napakatalas na pagmamasid. At napansin ang isang anino na nagtatago sa dilim. Lumabas ka na. Gusto mo bang mamatay? Ngunit sa kabila ng pagiging malamig ng lalaki, hindi lang umatras ang babae. Bagkos ay sumunod pa siya sa likuran nito, at patuloy na nagkukwento ng mga chismis, at sa mga nakita at narinig niya ngayong araw. Ngunit ang kanyang sigasig ay nasuklian ng, ngunit patuloy pa rin siyang binabalewala, bilang isang taong may kakaibang ugali, at ayaw makipag-usap ng madalas sa ibang tao. Ang may-ari ng pawn shop, ang dalagang si Miley ang nag-iisang, hindi pinapansin ang mga chismis, at kusang lumapit sa kanya, at si Cheji, na matagal nang tahimik, ay matagal na ring nakikita ang pakay ng dalaga sa pagsunod dito. Kaya sinadyang hindi sinasadya na mabitawan ang bagong bailang sausage. Ayan, sausage. Gusto ko rin ng sausage. Kahit lagi siyang suplado, pero sa harap ng babae at sa hindi na mabilang na pagkakatangka nitong makikain at uminom ng libre, si Taiji ay bihira ring magpakita ng pagiging malambing. Pero agad-agad, may isang babaeng lumapit na may masamang tono. Natakot si Xiaomi kaya agad itong nagtago sa ilalim ng mesa. Mukhang ayaw na ayaw niya. Nung una, tinatanong pa ng babae kay Taiji kung nasaan si Xiaomi. Pero nang makita niya ang malamig at gwapong mukha nito, bigla na lang siyang nagbago ng ihip ng hangin. Nang aakit siyang nagsalita, at sa harap ng hayagang pang-aakit na iyon, si Taiji naman ay nakasimangot pa rin. Sumagot ng walang gana. Nawalan tuloy ng gana ang kausap niya. Kahit hindi pa niya naikukwento kay Xiaomi ng detalyado ang tungkol sa kanyang ina, halata naman kay Taiji sa isang tingin lang, na gumagamit ng droga ang babaeng nasa harapan niya, at isang adik na adik pa. Pero ano naman ang pakialam niya? Pagbalik lang ni Taiji sa loob ng bahay, ay nakita niya si Xiaomi. Nakarga ang isang bouquet ng mga puting chrysanthemum na kakapalit lang ng tubig at papalapit sa kanya. Ang kilos na ito, ay tila ba biglang damapo sa kanyang mga ugat. Huwag mong gagalawin ang gamit ng iba. Malamig ang mukha na pinalayas ni Taiji ang dalaga. Pero pag-uwi ni Xiaomi, may isang estrangherong lalaki ang lumapit. Tunay ngang kamukha ng ina ang anak. Sanay na si Mimi sa masasakit na salita, ngunit nag-aalala siyang tumingin sa loob ng bahay kung nasaan ang kanyang ina. Ngunit ang ina niya ay hindi man lang lumingon at nagsimulang gumamit ng droga gamit ang iba't ibang kagamitan. Kaya naman tahimik na isinara ni Mimi ang pinto. Naririnig niya ang mga ungol ng kanyang ina mula sa loob ng silid. Sinikap ni Mimi na takpan ang kanyang mga tenga para hindi marinig iyon. Sa katunayan, hindi pa kailanman nakita ni Xiaomi ang kanyang ama. Ang trabaho naman ng kanyang ina ay palaging pagiging mananayaw sa iba't ibang mga bar, sa ilalim ng magarbong at masamang buhay. Hindi lang siya nagkaroon ng bisyo sa droga, kahit siya mismo ay hindi sigurado kung sino sa mga lalaki ang nakapabuntis sa kanya, at basta na lang nanganak ng anak na babae, si Xiaomi. Kaya para kay Xiaomi ngayon, ang maliit na pawn shop ni Taiji, ang tanging lugar na lang na nararamdaman niyang may init. Sa huli, ang walang magawang si Xiaomi ay kumatok sa pinto ni Taiji. At kay Taiji naman, na muling bumisita ang dalaga, tahimik pa rin siyang hindi nagtanong ng dahilan. Pinatuloy niya ito sa kanyang bahay magdamag. Pagsikat ng araw, may iniwang pasasalamat na note si Xiaomi sa ref. Kasabay nito, nakita rin ni Taiji ang nakapintang smiley face sa kuko niya. Malinaw na ito ay kakaibang paraan ng pagpapasalamat ng babae. Pag-uwi ni Taiji ng araw na iyon, bigla niyang nakita si Xiaomi na inaapi ng mag-ina.
Pinaghihinalaan ng babae na ninakaw ni Xiaomi ang kanyang wallet. Paulit-ulit siyang sinisigawan at sinasaktan yun. Kinukutya rin siya ng anak nito. Isa lang siyang ulilang pulubi. Sa ganitong sitwasyon, si Xiaomi ay hindi umiyak o nag-ingay, nanatili lamang siyang tahimik, parang sanay na siya. At nang makita niya si Taiji sa malayo, para bang nakakapit na siya sa huling pag-asa. Si papa mo ba? Teka lang, yung lalaking yun. Akala ko'y tutulungan niya ako. Pero hindi ko inaasahan na nang makita ni Taejet ang mga pulis, ay agad siyang umalis. Nalungkot si Mimi at yumuko. Siguro ay itinuring din niya akong pabigat. Nang magkita ulit sila kinagabihan, si Mimi ang unang nagsalita. Binigyan niya si Taejet ng isang card. Isang card na paborito niya, bilang pasasalamat kay Taiji sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw. Gusto pang magpaliwanag ni Taiji, ngunit naunahan na siya ni Xiaomi na hindi napigil ang umiyak dahil sa sama ng loob. Kuya, naisip mo rin bang nakakahiya ako? Kaya naman pala hindi mo na ako kilala. Kaya naman pala nagkunwari kang hindi mo na ako kilala. Okay lang. Ganoon din naman ang mga kaklase at guro ko. Sabi rin ni Mama, kung maliligaw ako, magpanggap na hindi ko alam ang address at numero ng telepono namin sa bahay. Pag-uwi ko, lagi niyang sinasabi na gusto na niyang mamatay na kaming dalawa. Mas masahol pa siya kaysa sa mayamang lalaking iyon na nagsabi na pulubi ako. Mas masama pa ang ugali ng matandang iyon. Pero hindi ka rin naman niya kinaiinisan, kung ayaw mo na rin sa akin. Wala na akong magugustuhan. Pag-iisip ko pa lang noon. Kaya hindi kita kayang kamuhian. Lumingon si Xiaomi at tumakbo pa uwi. Naiwan si Taiji siyang na nakatingin sa unti-unting lumalayong maliit na figura. Natulala siya roon. Pero pagkadating lang ni Xiaomi sa bahay at pagbukas ng pinto, at saka nakita niya ang isang kakilakilabot na tanawin. Isang lalaki ang may hawak na blower, na may interes na nakatingin kay Mimi na nasa pintuan. Ang ina niya ay bagbog sarado na, may nakadikit ding tape sa bibig. Pagkatapos ay, sa harap mismo ni Mimi, kinuha ng lalaki ang blower na naka-high heat, at inilapat sa manipis na hita ng ina niya. Hindi pa nakaka-react si Xiaomi. May isa na namang lalaking masama ang tingin ang sumulpot sa likuran niya, at tinakpan ang mga mata niya. Mama. Pareho silang galing sa pinakamalaking sindikato ng droga sa lugar na iyon. Ang leader, isang lalaking ang pangalan ay Ateng, ang pangalawang pinakamaimpluwensya sa grupo. Malupit at walang awa. Isang taong walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Ngunit ang ina ni Xiaomi ay nagkaroon ng relapse sa droga kamakailan lang, dahil sa muling pagkagumon sa droga. At palihim na itinago ang harina na dapat sanay ibinebenta nila sa mga bahay aliwan, na dapat sanay ipinagbibili nila. Kaya sa pananakit at pananakot ni Ateng, ang ina ni Xiaomi, ay agad ding isinagaw ang kinaroroonan ng mga gamit, at palihim pala itong itinago sa kanyang bag ng kamera, nang makarating si Taiji sa pawn shop. Nakita niya ang sirang kandado sa sahig. Nalaman na ni Taiji na may pumasok sa loob, pero pumasok pa rin siya. Ang dalawang basagulero na matagal nang nag-aabang, ay binuksan na ang ilaw. Ang isa, yung may kulay dilaw na buhok, ay may kinuhang kutsilyo, at nanakot ng masama. May hinahanap kami, pakitulong naman. Akala ko magnanakaw sila. Walang emosyong inilabas ni Taiji ang kanyang wallet mula sa bulsa. Putang ina, akala ninyo ba mga basagulero kami? Umalis ka na. Ang matabang lalaki sa gilid ay hindi pa rin naniniwala at lumapit. Magpapakita sana ng kanyang kakayahan kay Taiji. Tapos, bigla na lang siyang nalito dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Nagpadala siya ng pinakamagaling niyang killer para imbestigahan ang nangyari. Ngunit pagdating ng killer sa pawn shop, nakita lang niya ang bangkay ng matabang lalaki sa sahig at ang takot na si Kulot. Matapos niyang suriin ang nasa harapan, si Taiji, bigla na lang niyang inihagis ang kanyang cellphone kay Taiji. Kuya, sino ka? Mali ang napuntahan mong pawn shop kung magnanakaw ka.
Huwag ka pang mag-report sa pulis, umalis ka na agad. Ang yabang naman niya. May babaeng adik na nag-iwan ng gamit dyan noong nakaraan. Ilabas mo ang bag ng camera. Ang mga gamit sa pawn shop, kahit isang araw lang, singilin na ng kalahating buwan na interes. Pampuhunan 80,000, interes 1,600. Ang may-ari lang ang pwedeng makapagbalik ng gamit. Ganun ba? Hindi ko alam yan ah. Ano na kaya ang gagawin ko? Sabi mo. Mama, bitiwan mo na ako, bitiwan mo na. Nang marinig niya ang pagsusumamo ni Xiaomi, biglang nanlilisik ang mga mata ni Taiji. Malinaw na napahamak ang ina ni Xiaomi sa isang malaking gulo, at nadamay pa ang anak. Para masiguro ang kaligtasan ni Xiaomi, agad na hinanap ni Taiji ang bag ng kamera at inihagis iyon sa kausap. Pagkatapos suriin ang dami ng harina, bigla na lang may inilabas na baril ang mamamatay tao mula sa kanyang dibdib. Nang makita niyang umalis na ang kausap, agad na kinuha ni Taiji ang kanyang telepono at hinabol ito, ngunit huli na siya. Manong, Manong, Manong. Ang ilang metro na iyon ay tila napakalayo, ngunit napakalayo at di maaabot. At nasa sasakyan, naalala ng mamamatay tao ang kanyang pagbaril kanina. Ang kahanga-hanga at nakakatakot na pagiging kalmado ni Taiji. Isang kakaibang pagkabalisa ang sumagi sa kanyang isipan. Hindi siya gumalaw. Ano? Hindi siya natakot nang binaril ko siya. Ano naman? Kinabukasan, maaga pa ay nakatanggap na si Taiji ng pananakot na tawag mula kay Ateng. Base sa sinabi sa telepono, nasa malapit na parking lot siya, at nakakita siya ng isang kotse na hindi nakalock. Pagkatapos ay pinatakbo niya ang sasakyan papunta sa istasyon ng tren. Gamit ang susi sa glove compartment, kumuha siya ng isang larwang sasakyan mula sa locker ng tren. Ngunit ang nakatago sa loob ng larwang sasakyan ay isang supot ng harina. Malinaw na gusto ni Aten na tulungan sila ni Taiji na magdala ng isang shipment. Ang kilos na ito ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng mapayapa at tahimik na buhay na pinagsusumikapan ni Taiji ng tuluyan. Ngunit dahil sa kaligtasan ni Xiaomi, mukhang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa huli, dinala ni Taiji ang sasakyan sa lugar ng transaksyon. Ang kanyang makakapartner sa transaksyon ay ang pinuno ng pinakamalaking gang sa lugar, si Laobay. Nang ilabas ni Taiji ang supot ng harina mula sa kanyang bulsa, at gustong tapusin agad ang transaksyon, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Laobay nang makita ang harina. Kasabay noon, may tumawag din sa telepono. Ang nasa kabilang linya ay si Ajing, ang kuya ni Ateng. Ang tinatawag na transaksyon pala, ay isang pagsasabuatan laban kay Laobay. Noong papunta na si Taiji para sa transaksyon, tumawag na ng maaga ang magkapatid sa pulis, para humingi ng tulong sa mga pulis.